Interview. Ito ang ating interview serye kung saan hinihimay at tinatalakay ang mga mahalagang paksa na may kinalaman hindi lang sa ating universidad, kundi pati na rin sa bayan. Dahil ang mga scholar ng bayan, may pakailam sa sambayanan. Mga kasali, ipinagdiriwang ngayong araw ang 40th anniversary ng EDSA People Power 1. Sa nakalipas sa panahon, anong legacy ba ang iniwan nito sa ating lipunan? Para talakayin ito, makakasama natin si UP Diliman Department of History Assistant Professor Lara Del Mundo. Magandang umaga po, Ma'am Lara. Welcome po sa DZUP. Magandang umaga din po, Sir Rex. Opo, salamat po again, Ma'am, sa pag-accept po ng ating imbitasyon. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating talakayan. Ang una pong tanong mula po sa amin ay, sa paggunita po ng 40th anniversary ng 1986 EDSA People Power 1 Revolution po, no? Paano po natin dapat unawain ang historical significance nito sa kasalukuyan po, Ma'am? Okay, salamat po, no. So, yung sagot ko po ay ang pagmumulan ko po ay yung isa kong recent na pag-aaral, no. So, dun ko po sa recent kong pag-aaral, tinignan ko po kung paano pinredict ng mga tao at the time, no, from early 80s hanggang patungo sa 1986, yung paano nila pinredict kung paano matatapos or mag-e-end or babagsak yung rehimen ni Marcos. So, tinignan ko po yung diskurso between the academics, members of the opposition, pati yung intelligence community in the US, no? So, kung titingnan mo po yung mga diskursong ito, alam nila na basically, eventually babagsak talaga yung rehimeng Marcos kasi nagkakasakit na siya, no? Mula nung pinatay si Ninoy nung 1983, malinaw na hindi na siya yung masyadong in control ng kanyang pamahalaan. So, ang iniisip lang nila, parang how, no? And when mangyayari yon. And kung titingnan po yung mga diskursong ito, actually wala talagang nag-predict na people power yung magpapabagsak kay Marcos, no? Merong mga inaasahan na magiging isa itong violent rupture, no? Na maaring suportado ito ng US, yung US susuportahan nila yung AFP para pagbagsakin si Marcos. So military coup talaga na almost nangyari nung EDSA. Meron namang natatakot na communist insurgency yung magpapabagsak kay Marcos, no? So hindi inaasahan ng mga tao na kapangyarihan ng taong bayan yung magpapabagsak kay Marcos. So yun, tingin ko historically significant talaga yung EDSA People Power kasi hindi nasahan ng mga tao na sila yung talagang taong bayan yung magpapabagsak kay Marcos. At isa pa, Sir Rex, tingin ko kasi akalain po natin, 'di ba? 14 years pong napasailalim sa martial law ang taong bayan. 14 years silang nabiktima, nabuhay sa takot, no? At para yung pagsagot nila sa rehimen ay non-violent, no? Hindi nila ginamit yung karahasan na ginamit sa kanila ng estado. Napaka-historically significant na ito. Hindi lang sa kasaysayan ng Pilipinas, kundi sa kasaysayan ng buong mundo. Mhm. Ma'am, bilang follow-up, napaliwanag niyo po yung historical significance po ng EDSA 1, no? Ang tanong po, mahalaga pa pang gunantain ito at anong halaga ng pagdeklara sana nito bilang non-working holiday? Kasi sobrang mahalaga, sir, na yung pamahalaan na sila yung nangunguna sa pagko-commemorate sa EDSA, no? Hindi nga lang sa pagiging national holiday nito, pati dun sa paglalagay or pagpuput up ng mga monuments at iba pang mga commemorative sites sa EDSA kasi kailangan talaga siyang gunitain eh kasi isa siyang panahon um, sa kasaysayan na kung saan yung mga tao mismo yung ah, nanghingi ng accountability mula sa isang gobyernong 2 dekada na may impunity, no? Ginagawa yung kanyang gusto at pinoprotektahan yung kanyang interes, no? So, yun, kailangan talaga siyang i-commemorate at yung kung paano natin siya i-commemorate ay kung saang paraan siya relevant sa atin ngayon, no? Kung ngayon ang issue natin ay korupsyon, no? Pwede natin siyang ianggulo doon. Na yung EDSA ay isang laban hindi lang sa karahasan ngunit sa korupsyon ng pamahalaan. Mhm, mhm.
Ito ma'am, marami nagsasalita tungkol po sa tinatawag nating diwa ng EDSA, no? Paano mo ito ilalarawan sa historical and political context? Okay. So maraming nagtatalakay ng spirit of EDSA, no? Ang isang mahalaga for me na aspeto ng spirit ng EDSA nito ay yung pagkakaisa, no? And don't get me wrong, historically, yung mga opposition groups during EDSA, napakagulo po nila, no? Um, hindi lahat ng nagtipon sa EDSA ay may isang programa para sa kinabukasan, no? In fact, meron kang traditional opposition, meron kang parte ng mas sinasabi nilang radikal na opposition. Um, for example, yung traditional opposition, gusto nila na patalsik si Marcos pero manatili yung US bases here in the Philippines, right? Pero yung mas radikal na bahagi ng oposisyon, gusto nila na pag napatalsik si Marcos, tatanggalin mo na rin yung impluensya ng United States sa ating politika at sa ating ekonomiya. So, mahalaga yung EDSA kasi sa panahong yon, kahit iba-iba ng programa para sa kinabukasan, yung oposisyon, yung taong bayan, nagkaisa na lang sila at that point. Kasi iisa yung hangarin noon na tama na si Marcos, no? Kailangan na siyang mapatalsik. No? Isa pang aspeto ng spirit of EDSA ay yung tulad nga ng sinabi ko kanina, yung nonviolent resistance, right? Na experience ng mga tao yung karahasan ng Estado sa ilalim ng rehimeng Marcos, pero hindi ito yung ibinalik nila sa Estado. Instead, they used humor, they used lightness, they used creativity, and I think that's that's beautiful, no? Na hindi nila ibinalik yung dahas na ginamit sa kanila. And lastly, for me, ang mahalagang aspeto ng spirit ng EDSA um, ay people believing that they can actually influence government and ask for accountability, no? At hindi lang naman karahasan talaga ng Estado yung nilabanan nila, yung corruption din ng Estado. February 16, no, victory rally ni Cory Aquino, ang kanyang panawagan ay i-boycott yung mga crony firms, mga kampanya na sinuport na um, uh, ino-own, no, at kinokontrol ng mga close associate ni Marcos, ng kanyang mga cronies. Ito ma'am, makalipas po ang 40 taon, no? Naniniwala ka pa bang buhay pa ba ang diwa nito? So, sa ano-ano po bang anyo po natin nakikita ito sa ngayon? Okay, tingin ko oo naman, no? So, buhay na buhay ang spirit ng EDSA kahit makikita natin sa mga nakaraang taon, hindi na nga ito nagiging holiday or kaunti na lang yung uma-attend sa EDSA kapag may commemoration. Tingin ko buhay na buhay pa rin siya. Dahil nga tingin ko mahalagang aspeto ng spirit of EDSA yung people asking for accountability. Yes, I think it's alive kasi yung mga tao, meron pa rin silang commitment sa demokrasya. And I think in no way is this democracy perfect, no? Yung electoral process pa lang minsan hindi natin matanggap yung resulta nito kasi hindi Hmm. naman nauupo yung mga talagang tingin natin ay deserve na maupo sa kapangyarihan lalo na sa top spot, no? Yung electoral process sometimes or more often than not pinapanatili nito yung interest ng mga political dynasties, no? Pero even though the democracy is not perfect, at least tingin ko buhay pa yung EDSA in a way na marami pa ring mga mamamayan, mga Pilipinong nakakaunawa sa simpleng fact na ang demokrasya ay hindi lang basta binibigay ng pamahalaan, no? Yes, democratic civic liberties are granted by the Constitution, but it does not end there. Marami pa ring mga mamamayan ang nagtatrabaho, no? Na naniniwala na ang demokrasya ay tinatrabaho para lumalim, no? Pinapalalim na dapat yung demokrasya at hindi lang tinetake for granted, no? So, tingin ko buhay pa yung diwa ng EDSA dahil marami pa rin ang may commitment sa demokrasya, may mga nag-oorganisa at nag-articulate ng interes ng mga sari-sarili nilang constituencies. May mga nagsisiwalat pa rin ng mga pang-aabuso ng pamahalaan at may mga taong talagang genuinely inaalagaan ng kanilang boto. So I think the spirit of EDSA is still very much alive. Sa nakalipas po na panahon, nagbago na ba yung kahulugan ng EDSA? At kung oo po, paano po ito nagbago, ma'am?
Okay. Maraming salamat Sir Rex sa question na ito, no. Very interesting yung question mo kasi ako po sinulat ko po yung aking MA thesis tungkol sa mga narratives sa halos 35 years na tungkol sa Aquino assassination. So, central po dun sa aking pag-aaral ay isang paniniwala na yung meaning ng isang event ay nagbabago talaga over time at hindi different yung EDSA. No? So, oo naman, nagbabago talaga yung meaning ng EDSA over time and it can be, pwedeng may isang buong dissertasyon that can be written about this. Pero, tingin ko, so for example, immediately after EDSA, totoo yung yellow fever, totoo yung euphoria ng taong bayan na nagtagumpay laban sa diktadurya. So, ang meaning ng EDSA nung panahong ito ay no, lakas ng bayan, no, kapangyarihan ng bayan. But of course, somewhere along the line, kinailangang harapin yung mga problemang pinamana ng rehimeng Marcos. No? Siyempre, talagang binaboy yung ekonomiya no? At yung politika. No? So, ngayon nakita na ng yung mga lumaban na sa diktadurya, mga dating mga revolusyonaryo, kailangan na nilang maggobyerno. So, at nararamdaman na ng mga tao yung problema ng pamahalaan ng taong bayan. So, hindi mapagkakailan nung panahong ito, medyo may mga frustrations yung mga tao. Kasi pinaniniwalaan ng mga tao na dahil nagkaroon ng EDSA, mababago na agad yung buhay ng mga tao. And syempre, hindi naman ganun dapat talaga yung pagtingin natin, no? Again, tinatrabaho siya. So, maraming nag-iisip at the time pa lang na baka pala failed project yung EDSA kasi naging restoration lang siya ng pre-martial law politics, pre-martial law economics, at hindi talagang naging revolusyonaryo yung pagbabago, no? Hindi naman na-overturn yung economic and political systems. Though personally, again, hindi ako naniniwala sa ganong pagtingin, no? Hindi natin dapat tignan yung EDSA bilang panacea sa problema ng bansa, no? But anyway, itong frustrations na ito, no, inexploit siya ng mga Marcos at mga sumusuporta kay Marcos, no? Early 2000s, talagang dyan lumabas yung mga pro-Marcos books na talagang nagde-denigrate sa EDSA. At sa kanyang mga icons, kila Cory, kila Ninoy, ganyan. Tapos, kung papanoorin mo yung commentaries minsan ng mismong mga Marcos, sila Amy, sila Bongbong, sila Imelda, talagang sinasabi nila na yung EDSA ay isang American-sponsored na revolution, no? Na ito, na yung mga tao ay minanipula lamang para bahain yung mga streets at suportahan itong mga nagkukudeta na sila Enrile at sila Ramos. At tingin ko yung ganitong pagtingin, parang insulto siya sa taong bayan eh, na meron silang agency nung panahon na yun. Para sila ay somehow minanipula ng mga puppeteers na hindi naman nila nakikita o kilala. No? So, yun yung narrative ng mga Marcos. No? And may effectivity ito kasi malinaw na pagdaan ng taon, unti-unting nababawasan yung pumupunta sa EDSA, no? Para i-commemorate yung historic na event na ito. May kita yung bumababang commitment nitong mga nakaraang pangulo, no, sa historic na event na EDSA. Hindi na nila ginugunita yung EDSA. Ngayon, hindi na siya holiday. Hindi na uma-attend ng mga commemorations or alam mo yun, yung mga state events. Pero talagang hindi po natin matatanggal, Sir Rex, na dahil sobrang saya ng mga tao after EDSA. Kala nila gaganda yung buhay dahil nawala na si Marcos. Kaya nung hindi ito nangyari, sinisisi yung demokrasya. No? Parang kasalanan ng demokrasya na hindi tayo binigyan. Nagkaroon ng magandang buhay. May mga scholars nga po na nagsasabi na yung failure ng EDSA system, yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng Duterte, no? Bakit biglang may authoritarian fantasies yung mga Pilipino. So yun, pero nagbabago-bago. Pero yung, I think Sir Rex, kahit medyo depressing yung picture, yung idea na yung meaning ng EDSA ay nagbabago over time. No, bibigyan tayo siya ng relief kasi ibig sabihin hindi yan permanente. Mababago natin yan. May pagkakataon tayo lagi na i-redefine at i-fit yung relevance or yung meaning ng EDSA sa pangangailangan ng ating panahon. No? Kung lumulutang man yung mga very pro-Marcos, anti-EDSA narratives ngayon, alam natin hindi kailangan ganun all the time. No? Meron tayong agency to change it. Mm-hmm.
Ito ma'am, punta po tayo sa mga paaralan po ngayon, 'no. Paano po ba itinuturo ang EDSA sa mga paaralan po natin ngayon at sa palagay mo po ba ay epektibo ba yung historical education sa pagpapanatili ng legacy ng EDSA? Okay. Ito Sir Rex, aaminin ko ay hindi ako masyadong particularly knowledgeable about historical education kasi Mhm, talagang kailangan mong tignan yung curriculum, yung mhm, paano yung siya kinoconduct sa schools. Baka siguro yung ating kasama mula sa College of Education yung makasagot nito. Pero kung historical education at sa preservation ng EDSA legacy, mula sa sarili ko ring pagtingin, pag-aaral sa mga sources, ang isa pong nakita ko is that in the past 40 years, ang pinaka-consistent po talaga na nagdadala ng alaala ng EDSA ay yung media. No? mhm, And interesting ito kasi kung titingnan po natin, karamihan ng senior media executives ngayon, media companies, Business Mirror, Philippine Daily Inquirer, Rappler, Vera Files, karamihan po nitong mga senior executives, media executives natin ngayon ay nagsimula ng kanilang careers noong pabagsak na si Marcos, no? mhm, Early 1980s, kahit may censorship at matindi ang consequences kapag kinontra mo si Marcos, meron kang mga brave men and women of the media na hindi naman biglaan, pero matapang nilang nire-report yung militarization in the countryside. Katulad po ni Maria Ceres Doyo, kung familiar po kayo sa kanya. Siya po yung nag-report nung pagpaslang kay Makliing Dulag ng mhm, Budbud tribe. At historic yon sa kasaysayan ng media. So, nung pinatay din si Ninoy, central din yung media sa pagsisiwalat ng kabulustugan na ginagawa ng pamahalang Marcos dun sa investigasyon. No? So, nung panahon ng EDSA, early, late 80s, maraming men and women in the media ang sinantabi yung kanilang kaligtasan, no? Para lang maiparating sa mga tao yung makaganapan ng bansa. Tamang impormasyon na dinedenay sa kanila ng crony and government-controlled firms. No? So, nung panahong ito, 80s, tinignan talaga yung journalism bilang isang dakilang propesyon. So, yung mga brightest, mga youngest, bright, talented people, tinignan nila, nag-flock sila sa propesyon ng media. No? At yun yung iniisip nilang way to contribute to society. Kaya dahil nga mahalaga yung ikotang pangyayari na yon sa kanila personally, at makikita mo na yung best documentaries, best coffee table books about EDSA, about the Aquino assassination, ay actually nanggagaling sa media. No? mhm. Sila, for me, yung main memory carrier ng EDSA because of how important it is to them personally and professionally. Mhm, mm. Very interesting, point Ma'am Lara. Sa konteksto po ng, kasalukuyang political climate po natin 'no, alin sa mga aral ng EDSA ang, sa tingin niyo po ay nananatiling, urgent po? Okay. Maraming salamat po. No, so, nung panahon po ni Marcos, ang isa sa tinanggal niyang karapatan sa mga tao ay yung pagkakaroon ng isang totoo at malayang eleksyon. Um, may kondukta ng eleksyon nung panahon ni Marcos, pero ginagawa lang niya yun pag feeling niya kailangan niya ng fresh mandate kasi nanonood yung mga Amerikano, yung kanyang American patron sa kanya. No? So, isang lesson ng EDSA na urgent, lalo na ngayon, no? Especially in the past few days, na sandata talaga ng taong bayan yung eleksyon. Kasi ito yung tinanggal sa atin ni Marcos eh. Um, nitong a few days ago, nag-announce po si Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura. No? At yung election, malinaw, yung election sa 2028 pa, sobrang tagal pa. Pero malinaw na ginagamit niya yung election, yung pag-announce ng kanyang kandidatura para i-warn yung mga maaring bumoto sa impeachment process niya, no. Mhm, So kung ginagawa ng mga elite ng mga
mga taong nais lang tayong lokohin at pagnakawan yung eleksyon bilang sandata, dapat talagang ituring ng taong bayan na sandata yung eleksyon. Ikalawa po na tingin ko ay mahalagang lesson, urgent lesson from EDSA is that yung tulad ng sinasabi ko kanina pa, ang demokrasya ay kailangang pagtrabahuan para lumalim, no? Nanalo yung taong bayan sa EDSA, pero yung pagkapanalo ay hindi assurance ng magandang buhay. Kasi yung demokrasya, everyday siyang dapat pinagtatrabahuan. Hindi tayo dapat laging naghihintay ng big event or isang person na embody ng ating mga values. That's important too, pero kung let's say 2028, maupo yung taong gusto natin, naniniwala tayo ay tapat sa kanyang tungkulin, hindi po dapat natatapos doon. Dapat hindi natin siya hayaang single-handedly na iangat tayo sa laylayan ng lipunan or waksiin yung political dynasties. Kailangan demokrasya ay everyday na pinagtatrabahuan din ng araw ng ordinaryong mga Pilipino. And lastly, tingin ko mahalaga yung either mag-organisa or maging bahagi ng mga organized na groups, no, na progressive, no? Kasi hindi kaya naman po nag-flock yung mga tao sa EDSA, hindi lang basta-basta doon. Nag-flock yung mga tao sa EDSA at hindi sila nakarating doon out of nowhere. Merong isang protest movement na sobrang nabuhay noong 1983. No, naging mobilizable yung mga tao sa EDSA because they were organized before, no? And isa pang point from today's world is that kaya nga vulnerable yung mga tao ngayon sa fake news, sa manipulative narratives, kasi we consume information in our lonesome, no? At wala yung benefit ng nag-scroll lang tayo mag-isa sa ating mga cellphones, at wala yung benefit ng reflection ng pagtatama na makukuha mo sa isang organisadong grupo. And I'm not saying na kailangan mga partisan groups, no? Meron kang mga progresibong grupo na, for example, ay may advokasya na magkaroon ng isang tunay na anti-dynasty na legislation. Merong mga nagko-compute ng budget or binabantayan yung mga budget. So, yan, tingin ko mahalagang maorganisa or mag-organisa bilang lesson from EDSA. Alright, bilang panghuli, Ma'am Lara, no, ano ang mensaheng nais mong iparating sa kabataang Pilipino hinggil po sa EDSA legacy? Ayan. Okay, salamat Sir Rex. So, iba-iba kasi yung tawag natin na sa EDSA ngayon. May nagsasabi na EDSA was nothing but a failed coup d'etat attempt. That's a narrative about EDSA. May nagsasabi na EDSA is a failed project because it failed to give the Filipino people a genuine good life, no? Pero tingin ko ang dapat nating ma-realize is that EDSA is a project that is still to be continued, no? Kailangan siyang ituloy, no? Hindi siya failure, no? Pwede pa siyang ipagpatuloy. Hindi pa tayo, actually yung mga nagkasala sa atin nung Rehimeng Marcos, hindi pa nga tayo fully nakakakuha ng accountability mula sa kanila, no? Tapos ngayon kailangan pa rin nating singilin yung mga nagkakasala sa atin, no? So isa siyang project yung pag-ask ng accountability. Hindi pa tapos tayo sa trabaho ng pagpapalalim ng demokrasya. Alright. With that, maraming salamat sa iyong oras at pagbabahagi. UP Diliman Department of History Assistant Professor Lara Del Mundo. Salamat po, Ma'am Lara, sa oras. Salamat po, Sir Rex. Paalam po. DZUP Balita. Patuloy ang balitaan sa dzup.org.